Nangyari sa'yo? Halika, pasok. Lumayas po kasi ako eh. Ha? Lumayas po ako sa amin. Bakit? So nag-away kayo, lumayas ka. Opo, lumayas po ako. Oh, lumayas ka. Bakit dito ka kay Daddy Frankie pupunta? Lalong magagalit sa akin yung asawa mo. Wala na po akong ibang maisip, Daddy Frankie. Ito lang po. Jesus Mariosip. Anong iisipin ng mga tao? Hindi ka pwede dito sa amin. Hindi ka pwedeng dito, matulog. May konting problema kasi dito eh. Pupunta kami sa barangay. Magandang gabi po. Nagawad. Magandang gabi. Ayun, dyan pala si Kap. May lang ako, may i-blatter lang ako, Kap. Good evening. Nagpunta sa barangay multipurpose hall ng barangay Aliaga, Malasigi, Pangasinan, si Daddy Frankie para i-report ang kanyang problema. Rizky, nalak mo ba yung pintuan ng sasakyan? Oh, maraming bata dyan. Alak na. Oh, okay. Oh, grabe talaga yung nangyari kay Kuya Oliver. Oh. Wala sa kwarto. Sige, tawagin mo si Daddy Frankie. Ano boss? Tulong mo. Sige. Kuya, tulog na ata. Ay, kuya, nandito si Puy. Ha? Nandito si Puy. Bakit? Hindi ko alam. May dalang bag eh. Kinausap niyo? Oo. Hinahanap ka. Tinatanong ka kung hindi. Tignan namin baka tulog na yun kaso. Nandiyan siya sa labas eh. Ha? Nandiyan siya sa labas. Sino kasama niya? Wala, siya lang. May dalang bag. Ano nangyari sa kanya? Medyo basa pa nga eh. Ha? Basa, nilusog niya yung ulan eh. Maambot ng buwan. Ano ba usapan niyo kanina? Ay, yung kanina, nag-aaway sila ng mag-asawa, kaya umalis na kami. Away pa rin talaga sila. Tara, usapin natin. Teka lang. May tsura ko oh. Mabihis na ako eh. Teka. Gising ka na? Oo. Kuya, nangyari sa'yo? Halika, pasok. Lumayas po kasi ako eh. Ha? Lumayas po ako sa amin. Bakit? Kasi po simula po nung nagpunta po sila, yung mga team nyo po doon, hindi po kami nagkaintindihan ng asawa ko po. Ano ba yan? Anong oras na? Alas 8 na. Ano ba pinag-aawayan nyo? Halika, pasok ka muna. Upo ka. Upo ka dito. Okay. Basang-basa ka. Malakas po kasi yung ulan, Daddy Frankie. Nagpatin lang po ako hanggang doon. Tapos, binaba na lang po nila ako. Kaya naglakad na lang po ako papunta dito. Kasi po kulang na po yung pamasahe ko po. Alam mo, kaya hindi na ako sumama para hindi na magselos yung asawa mo. Pinapunta ko na lang yung mga staff ko doon para hindi na kayo mag-away. Pero nag-away pa rin kayo. Bakit? Hindi niya po ako naiintindihan. Gusto niya po yung hindi na po ako gagaling. Yung gusto niya po yung matuluyan na po ako mamulang. Yung gusto niya po yung basta po Painumin nga muna ng tubig to. Hindi niya po ako naiintindihan.
in-explain ko naman po sa kanya na ano po, yung ano po, yung sabi ko, intindihin niya naman ako. Pahingin tubig, painumin natin. Ano yung po, Inom ka muna. Sige, kalma ka lang. Sige lang. Nabasa ka na, kawawa ka naman. Hindi niya po kasi naiintindihan kahit ano mo paniwala ko sa kanya. Nagiinom ba yung asawa mo? Hindi naman po, pero ano po, yung ang hirap niya po talagang ano, yung umintindi na ni Frankie. So nag-away kayo, lumayas ka. Opo, lumayas po ako na ni Frankie. Oh, lumayas ka, bakit dito ka kay Daddy Frankie pupunta? Lalong magagalit sa akin yung asawa mo. Wala na po akong ibang maisip na ni Frankie. Ito lang po. Pwede ko pong puntahan. Sabi ko naman po sa kanya, hindi naman tayo natutulungan ng mga tao. Bakit ano, yung mataas pa rin yung pride mo. Tinutulungan na nga tayo para gumaling ako, hindi ako mabulang. Sabi ko po sa kanya na ni Frankie. At saka hindi siya dapat magalit sa akin, hindi siya mag-isip ng masama, no? Dapat hindi ganun. Pinaliwanag mo ba sa kanya yun? Pinaliwanag ko naman po, Daddy Frankie. Tumutulong lang ako. Diba? Dapat hindi siya magalit. Kaya nga nung nagpunta kayo ng nanay mo dito, hanggat maaari, gusto ko talaga siya yung pumunta dito para maayos. Kasi I'm sure pagka napaliwanagan ko siguro siya, magiging maliliwanagan siya. Ang problema kasi nung nandoon ako, galit ako, ayaw ko sumabay or what. No? Pero sa kanina, kaya pinapunta ko sila Boss JB na lang, para hindi na maragdagan. Gusto lang namin na, kasi ayaw din namin kasi nga hindi tumapad sa usapan. Opo, nadatnan niya po kasi sila kanina, Daddy Frankie. Nadatnan na naman niya. Nadatnan na naman niya. Sabi niya po, bakit ando na naman daw po sila? Ano sinabi mo? Sabi ko po na gusto lang nilang tumulong sa akin kasi ayaw nila na mabulag ako. Gusto nila gumaling ako kasi paano yung mga anak natin pag nabulag po ako. Ganun po yung sinabi ko. Ano sabi niya? Hindi pa rin po siya umiimik. Hindi niya po talaga naiintindihan. Dapat tinanong mo kung gusto mo ba akong mabulag, gusto mo ba akong gumaling? Dapat sinanong mo siyang ganun. Opo, tinanong ko naman po. Kaso sabi niya po sa akin, siya daw po yung padre pamilya. Dapat daw po siya yung po tumutulong sa akin. Hindi niya magawa Yes, tama. Tama siya, father di pamilya siya, pero dapat umunawa sa lahat ng bagay. Hindi naman daw namin kailangan humingi ng tulong sa inyo, Daddy Frankie. Kasi po kaya naman daw niya. Kaya naman pala, kayo na lang kung kaya. Opo, sabi ko, hindi natin kaya kasi kahit anong kaya natin. Pero ang ay naku, hindi ko alam gagawin ko dito. Kahit anong kaya natin, kahit natin, yung panghanap buhay natin. Yung gamutan ko. Yung mga gamot ko, yung mga pangangailangan ko. Delikado to. Hindi mo kayang pastusan nyo. Kasi yung ginikita natin, kulang pa na panggamot ko. Yun po yung sinabi ko sa kanya. Hindi pa rin niya naintindihan yun. Hindi niya pa rin mo naintindihan. Pero, naintindihan kita, no? Hindi ko sinabing hindi kita tutulungan. Hindi lang ako pumunta kasi gusto ko maging maayos na kayo. Pero lalong lalaki ang problema pag nag-away kayo at lumayas. Bakit dito ka kay Daddy Frankie pupunta? Wala na po kasi akong maisip, Daddy Frankie. Jesus Mariosip. Anong iisipin ng mga tao? Hindi ka pwede dito sa amin. Hindi ka pwedeng dito, matulog. Kahit hanggang sa, ko lang po, Daddy Frankie, hanggang sa pagpunta ko po dun sa, sa Region 1 para magamot na po yung mga mata ko. Dito mo muna ako hanggang hindi pa po natatapos yung... Ay, hindi pwede. Hindi pwede dito. Delikado yan. Baka kung ano nang gawin sa akin ng asawa mo pag nalaman niya na dito ka tumuloy. Di ba?
lalong lalaki ang problema. Paano ba kayo nag-away? Bakit lumayas ka? Ayun po, yung nakita po nila yung, nakita niya po yung mga team nyo na nagpunta po noon. Ayun po, nagalit na naman po siya. Nagalit na naman. Opo. Kasi padre pamilya daw siya, dapat siya daw po yung, Tapos nagdala ka ng damit mo. Opo, kasi dito po talaga ako po nila. Paano yung mga anak mo? Nilayasan, iniwan mo yung mga anak, yung anak mo? Kaya naman po niyang alagaan yung Nanay Frankie. Hindi Basa, talaga kami nang kakaintulungan. basa ka. Kaya lumayas po lang. Hindi dapat doon ka sa... Nahihirapan na rin po. Kasi nararamdaman ko sa matang. Naintindihan kita mga kababayan, na awa talaga ako kay Poy una pa lang. Kasi sa boses pa lang nangungungo na. Tapos yung isang mata niya parang naduduling na. Ano nga palang nangyari kanina sa pagpunta nila doon? 'Di ba ngayon yung babasahin? Opo, naman niya po sila. Nag-uusap po kami ni Boss Jimmy po. Ayun po, nagalit na naman po siya. Bakit daw andun na naman sila? So ibig sabihin kahit kay Boss JB or yung mga team ko na nandun, magsiselos pa rin yung asawa mo? Hindi ko po alam sa kanya. Ano ba naman yung asawa mo? Ang hirap paliwanagan. Kaya nga yun yung ayaw ko eh. Di ba? Didistansya kami. Pero dinagdagan mo yung problema. Lalayas ka, dito ka pupunta. Talagang madadamay na talaga ako. Wala na po kasi ako yung maisip, Daddy Frank. Dito lang. Paano to mga kababayan? Matadamay ang Team Daddy Frankie dito. Tapos uuwi dito sa bahay ko pa. Ano magandang gawin dito, guys? Poy, hindi talaga ako papayag na dito ka matutulog. Bawal. No? Hindi pwede. Although may kwarto dyan, may mga kasama kaming babae, nandyan ang yaya. Pero, ang inaano ko dyan, ako may tiwala ako sa sarili ko, alam ko yun. Ang inaisip ko dito mga kababayan, pag nalaman ng asawa niya na dito tumuloy, dito natulog, lalong lalaki yung galit niya sa akin. Baka mamaya pagdaan ko dyan, hindi ko alam anong mangyari sa akin. Daddy Frank, samahan nyo na lang po siguro ako na kausapin po siya. Kausapin ko siya. Oo. Hindi mo ba siya sinabihan na yun? Kasi sa totoo lang, tutulungan ka namin, gusto ka namin tulungan, ayaw ko lang magpunta doon para mabawasan na yung galit niya. Pero kahit ibang tao pala pumunta. So paano yan? Kung halimbawa may tutulong sa'yo na ibang tao, ayaw din niya. Paano ka magagamot? Paano? Mabubulag ka na lang. Opo, kaya po sinabi ko naman po sa kanya na parang gumaling na ako para maalagaan ko yung mga anak natin. Tinan mo tsura mo, para ka ng bruha. Kawawa ka naman. Para malaga pa natin yung malaga pa yung anak natin ng maayos. Kasi nawawan naman sila. Tapos may nalagaan pa ako magpunan ko. Intindi mo naman ako. Sabi ko sa kanya, Nanay Frank. Kasi nahihirapan na talaga ako. Nahihirapan ka. Lalo na po sa pagsasalita ko. Hindi ko na alam yung papa. Ay. Jong, paano to? Halika nga. Mag-usap tayo dito. Hindi kasi pwede to na hindi pwedeng lalaki ang problema nito pagka tinanggap natin to dito, pero problema to, guys. Inom ka tubig. Relax ka lang, sige, maaayos yan. Lahat ng problema. Ibalik. Ha? Ibalik. Ibalik dun sa asawa niya? Hindi pwede kasi nag-aaway nga sila, baka mapahamak. Mas maganda siguro, malapit lang naman yung bahay ng nanay mo. Ihatid ka namin doon. What do you think? Pasensya ka na po, hindi sa ayaw kong tumulong, pero hindi pwedeng dito ka tutuloy. Naka-video naman yan. Ihatid natin, guys, ihatid na lang natin to sa niya. Sam, sa palagay nyo, di ba mas maganda?
May nanay kay. Dapat doon ka pumunta. Huwag kay Daddy Frankie. Madadamay lalo ako. Bakit kay Daddy Frankie ka pumunta? Kasi po, minsan ginalin po kasi sila Daddy Frankie. Ayaw ko po na nag-iisip pa po sila. Oh. Kung po ayaw ko po na yan na tuwing nag-aaway po kami, yung mag-iisip pa po sila. Ayaw ko po yung gano'n. Yung patay mo yung magulang ko, madadamay po ako. Hindi mo talaga ako nagpupunta na pag nag-aaway po talaga. Okay. Pero wala tayong choice, boy. Kailangan daling kita dun sa tatay at nanay mo ngayon. Ang hirap pa na pumunta dun, madilim. Kaya ba maglakad doon ngayong gabi? Maputing po, Daddy Frankie. Maputi. Hirap po nga dumaan noon. Lunubog po yung sasakyan niya. Oo, pero kahit na. Okay lang lumubog, okay lang maputikan ako. Huwag ka lang matulog dito. Yari ako sa asawa ko nito. Sa bahay na lang po namin siguro, Daddy Frankie. Tapos kausapin niyo na lang po yung asawa ko. Lalong, I'm sure, pagka dumating ako, parang ang mangyayari nito sa akin ka nagsumbong eh. Parang dumidepende ka sa akin, lalong lalaki ang galit niya sa akin. Ano ba itong mga kababayan? Charity lang ako, hindi ako sumbungan ng mag-asawa, mag-away. Baka magwala pa yun kasi nag-aaway na sila kanina. Nag-aaway sila? Oo. Di ba naman doon kami kanina? Bahay na sila. Kaya out na kami. Pero ito, ganito, bago natin to ihatid guys, mas maganda. For security natin, kailangan total, dinamay mo na rin ako, loko ka talaga. Idaan natin to sa barangay, tawagan mo si Kagawad. Kung, hindi, i-blatter lang natin to bago natin to ihatid. For security reason lang. Security purposes, i-re-report ko lang na may nagpunta ditong tao. Kasi pag pinakawalan ka namin, binitawan ka namin, anything happen dyan, hindi po pwedeng walang nakakita na tao na nagpunta ka dito. Tapos kung hindi man nila makita, hindi sa hinihiling, anything happen, anong mangyari sa'yo? Kaya kailangan magre-report din ako sa barangay. Hindi ka naman sinaktan. Hindi naman po, Daddy Frankie. Nagsisigawan lang kayo, nag-aaway kayo. Nag-aaway lang po. Ganyan ba kayo pag nag-away? Naglalayas kayo? Opo, malayas talaga ako para hindi na po lalaki yung gulo po. Oo. Opo, ako na lang po yung aalis. Kaya lang po kasi pag nag-aaway po kami, hindi po talaga ako nagpupunta kila mama. Kasi ayaw ko po na mag-isip po sila. Lalo na po yung nanay ko. Oo. Na kami naninanang, ayaw ko na nadanamay pa po siya. Sige. Paano to? Sa tingin mo, pagkakausapin ko yung asawa mo, makikinig sa akin yun? Hindi ko lang po alam na. Baka suntukin naman ako nun. Delikado. Basta ako ayaw ko ng problema talaga, mga kababayan. Pero alam ko naman bigla akong napapasok sa gulo nito, mga kababayan. Ano to? Text mo si Kagawad. Tawagan mo. Tawagan mo, tanong mo kasi kailangan natin ng, hindi po pwedeng tayo lang dito, mga kababayan. Bigyan nyo ako ng opinion ninyo dyan. Yung mga ganitong problema, away mag-asawa, sila lang Tsaka kailangan mai-report na to sa barangay. Pupunta dito sa bahay natin, sa shelter, lalong lalaki ang, hindi lang yung asawa mo ang magagalit sa akin yan. Pati pamilya ng asawa mo, baka mag-isip na sila na baka maging totoo na yung selos niya, yan yung isipin nila. Di ba? Nag-away tayo, bakit kay Daddy Frankie ka uuwi? Di ba? Wala na po man ako yung maisip Daddy Frankie. Tawagan ko nga, kausapin mo. Kausapin ko, loudspeak. Loudspeak na to.
Hindi sumasagot ah. Sa Facebook kaya. Facebook niya. Ulitin mo lang. Nagre-ring pa eh. Baka Walang load yata. meron yan. Meron. I-call mo ulit. I-loudspeak mo na. Ang hina eh. Hindi ko marinig yung toot. Kumain ka na? Nag-dinner ka na? Kumusta nang nararamdaman mo sa sakit mo? Nahihirapan po din po Daddy Frankie. Ha? Nahihirapan pa rin po. Nahihirapan. Hindi po ako makatingin ng diretso. Bakit kasi ang tagal nung doktor mo? Opo, galing po daw po kasi dyan ng Maynila. Kaya ganun daw po talaga. Naka-scan daw po yung ko po. Yung pagbasa niya po dun sa result po. Babasahin na lang, ang tagal pa para mabigyan ka na ng gamot. Kaya nga po eh. Di ba? Kasi kung alam mo na yung alam mo na yung gamot mo, exit na kami para wala nang problema yung asawa mo. Di ba? Hindi sumasagot, Jong? Ha? Ulit ko. Text mo muna kaya. May kausap sa ibang linya? Busog pa naman ako. Kakakain ko lang, oh. Ang laki ng tiyan ko. Pinapawisan tuloy ako sa'yo, Puy. Ha? Madalas ba kayo mag-away? Lagi ba kayo nag-aaway? Opo, pag may hindi po kami pagkakaintindihan, Daddy Frankie, nag-aaway po talaga kami. Tapos ako na lang po yung aalis para wala na pong ulit. Hindi niya pinapahalagahan ikaw? Hindi niya pinapahalagahan ang asawa niya? Hindi ko po alam sa kanya, Daddy Frankie. Ganda-ganda mo naman. Ako po. Hindi rin po kasi ako pwedeng umuwi dun sa mama ko po kasi po inisip ko rin po yung mga anak ko. Baka hanapin nila ako, ganun po. Lalo may sakit pa po yung panganay ko. Pero ang problema, umalis ka, dapat doon lang sa... Tapos dito ka nagpunta. Buti na lang po, may nagpasakay pa sa akin, Daddy Frankie. Tapos umuulan pa, oh, basa na siya, guys. Sa Messenger, Jong, text mo. Kunin ko yung cellphone ko, ako tatawag. Hindi kasi pwedeng hindi natin to i-report, mga kababayan. Kumbaga, sabit na yung pangalan ko dito, kailangan iayos natin. For 1-0 ba dulo? Yes. Nagre-ring dyan sa'yo, di ba? Sa messenger. Messenger. May kausap. Hindi na pwedeng tulog yun. Maaga pa. May kausap talaga. Kahit sa Messenger, Sa messenger, wala. wala. Hindi niya sinasagot. Teka lang po tawagan ko lang si Sapin ko. Siya tumawag? Oo. Kagawad, good evening. Nasaan ka? Ay, pauwi ka na? May konting problema kasi dito pupunta kami sa barangay. May tao ba doon? Okay. Puntahan mo rin kami para ma-assist mo kami kasi may iba-blatter lang ako. Kasi may mag-asawa nag-away. Nag-away yung mag-asawa
Yung asawa sa akin pupunta, delikado to, hindi pwede. Kagawad, naka-record tong usapan natin ha, okay lang? Salamat, magandang gabi, pasensya na sa abala. Okay. Nasa kabilang barangay daw si Kagawad. Nagdadrive pala sila. So, Puye, okay lang? Bago tayo dalhin ka namin sa barangay, I-report ko lang tong nangyari na to, ha? Okay lang? Para security din namin to. Huwag kang mag-alala, ayusin natin yan, ha? Guys, paandarin nyo yung sasakyan. Report lang tayo. Sama ka sa amin, ha? Sama kita. Kasi, kung anong mangyari sa iyo dyan, dahil dito ka galing, sabit ako, damay ako. Ha? I-report lang. Tapos, kung anong mapagdesisyonan, saka ihatid. Oo, ihatid. Hindi. Nag-aaway. Sa nanay niya. Sigurado yan. Okay? Tara, Poy. Halika. Samahan niyo ako, guys. Tara, halika. Sama ka. Doon ka, sa likod. Tara, samahan niyo ako. Okay ka lang? Sige, relax ka lang. Aayusin natin to. Hindi matutulog ang Team Daddy Frankie hanggat hindi maayos ang problema na yan. Ingat ka, Kuya Driver. Yes, sir. Sinsya na kayo. Hindi na nga ako sumama sa inyo kanina. Hindi na ako nagpakita doon. Para walang problema, nagka-problema pa rin pala, lalong lumaki yata. No? Siguro kung sumama na lang ako tapos kinausap ko na lang, no? Hindi, kasi ang iniiwasan ko rin dun, guys, yung magalit lalo sa akin, kaya dumidistansya na ako. Kaya lang problema, nakaawa naman talaga ang babae pag ganito. No? Kaya kayo, ha, huwag niyong awayin yung mga asa-asawa niyo, ha? Talaga kayo. Ng mga dalagat binata, santong dasalan ng pakikiusap nyo sa asawa nyo, tapos aawayin nyo, ano ba yun? Magandang gabi po. Nagawad. Magandang gabi. Ayun, dyan pala si Kap. May ano lang ako, may i-blatter lang ako, Kap. Good evening. Okay lang, mag-camera ako? Okay, walang problema. May i-blatter lang ako. For security lang. Okay lang, dalhin ko dito yung hindi ko alam kung complainant ba ang tawag doon. Okay lang ta. Sige, tawagin ko. Tawagin. Halika. Natutulog na ako, Kap. Magandang gabi. Upo ka muna doon. Dahil magkakaroon mo lang. Ha? Oo. Ikot-tulangan to. Oo. Kaya nga, bigyan nyo rin ako ng idea kung tama ba kasi nagpunta yung mga kasama ko doon sa bahay nila. Kanina, hindi na ako nagpunta kasi nagsiselos daw yung asawa niya sa akin. Oo. Ang problema, nag-away sila ngayong gabi, lumaya, sa akin pumunta. Sabi ko, ba't sa akin ka pumunta? Lalong magsiselos yun. Lalong magagalit sa akin. Oo. Gusto kong ihatid sa biyanan niya, ay sa nanay niya, ayaw naman niya. So sabi ko,
nakita na ng mga tao na pumunta ka sa bahay ko. So, kailangan i-report kita sa barangay kasi kung anong mangyari sa'yo dyan, baka ako ang damputin. Kaya gusto ko i-blatter. Oo. Taga-saan ko eh? Sa... Lapa lang yan. Ano pa? Oo. Kay... Paasawa mo siya Labing makaranas. makaranas. Ano pa? Dito ka, boy. Dito ka. Eh, sabi ko, nag-aaway kayo, ba't sa akin ka pupunta? Damay ako dyan. Mahirap to dati. Ha? Hindi, blatter ko lang para... Hindi, mahirap to. Pagka yung asawa niya yung mag-aaway sila. Oo. Tama to. Para ko. Ha? Maganda rin itong ginawa ko. Para... Opo. For security lang. Security lang. Opo. Eh, gusto niya, dyan na lang daw muna siya. Eh, hindi pwede. Yari naman ako sa asawa ko nito. Sabi ako sa mga di ba? Oo. Ay, kuya. Mm-mm. Mamatay po eh. Ito yan. Ano naman? Naroon. Nagtataka lang ako, bakit hindi siya inaalagaan? Ang ganda naman niya. Oo. Makaraan. Anton Sitio. Sago. Sabor. Oo. Tuge. Di man. Di ba? Anak mo yung Jumaraseng. Oh, anak lang po absent. Sakop ni ano, ni pinsan to, di ba? Tikboy. Biyanan po. Siya na ba eh. Ang tawag din nun, ang may... Ito. vaccine na parang... Ang biyanan niya, si Juan. Yung babae rito, si Risa. Risa. Hindi. Sabi, paano si Ken? Ay. Mga sila. Makaranas mo. Oh, vaccine makaranas. Hindi man, sa Sago. Kagawad, ganun lang gusto kong mangyari. I-report lang sa barangay, tapos kung anong gusto niya, saka na, ang gusto niya, ihatid ko siya sa ano. Tawag ito, Kapitana. Oh, mas maganda. Hindi mo yung silpok mo sa lari. Hindi, ayaw nila eh. Kasi may pumunta na rin daw na kagawad sa kanila. Ayaw, yung asawa. Kapitan ang tawagan lang. Kapitan ang tawagan natin. Kapitan ng lupa. 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 Wag na siguro. Blatter na lang. Kasi ang pakiusap niya, dyan matulog. Pero sabi ko, pumayag naman siya sa akin na ano, kasi baka magiging magulo lalo eh. Ang decide ko na lang, ihatid na lang sa nanay niya. Mm-mm. Dalam sistema dyan, Frankie, report lang or blatter report. Anong maganda para sa barangay? Ang report lang na ang para sa akin lang, security lang sa akin. Kasi hindi naman ako kasali sa away nila eh. Kaya lang damay na ako dito kasi nagpunta sa bahay ko. Kung hindi sana nagpunta sa bahay ko, etong blatter na to, ako ang may gusto to for security ko. Tama yun, tama. O, di ba? So yung pag-aayos nila, ayaw ko munang makialam. So saka na lang po yun. Konsulta. Eh sila, kung anong... Taruin natin si Madam. Anong gusto mo? Ihatid sa ihatid ka sa nanay mo after dito? Kasi kanina gusto niya, ihatid ko na. Sabi ko, pasensya ka na kako. Pinusa mo yun talaga eh. Don Pedro. Oh, Don Pedro lang naman. Sa likod lang ng simbahan. Kaya naisip ko, blatter lang. Para sa ano. Hindi po kasi pwede kay nanay kasi may sakit din po kasi. Ayaw ko po naman namin. Sige. Kaya Okay. tingnan na lang po ako siguro sa ano po, doon po sa bahay po namin. Sa asawa ko po. Babalik ka namin doon. Opo, kausapin na lang po siguro. Kakausapin ko siya. Opo. Hindi mahirap. Oo. Mas maganda lang tayo sa barangay.
Sige. May rin sa'yo. O, sige. Bladder ko lang muna. O, bladder lang muna. Kahit report lang. Pababagan din. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Alas 9 ng gabi. At nandito ang Team Daddy Frankie sa Barangay Hall ng Aliaga. Gaya ng aking sinabi mga kababayan, kailangan kong i-blatter itong mga ganitong pangyayari. Hindi inaasahan, pero kailangan for security purpose din. Mga kababayan, di ba? Hindi natin alam kung anong nasa isip ng asawa ni Poye, kaya kailangan talaga dumaan tayo sa tamang proseso. At nagpapasalamat ako kasi pagpunta namin dito ay nandyan kaagad si Kap Apid at saka ang mga kagawad nila. Kaya salamat sa Barangay Aliaga and Council, no? Yan. Hindi naman namin na pababayaan kasi nagpunta na sa bahay, so wala na tayong magagawa. Yun ang ating adikain mga kababayan, makatulong. Kaya lang sa pagkakataong ito, parang kakaiba itong aayusin ni Daddy Frankie. Although alam ko naman na napanood nyo naman yung magmula umpisa. Kaya lang yung pinag-aawayan nga nila, yung selos. Mahirap talaga kalaban ng selos, no? Oo. Kilos na walang kwenta. Oo. Yun ang totoo. Ano pagsisilosan niya eh. Tulungan na nga yung tao, silos pa. Magandang gabi po. Good evening, Daddy Frankie. Magandang gabi. Dito ka. Ballpen? Bali, madam, bali ako ang ano eh. Ako ang magbablatter. Tama ba? Si Daddy Frankie. Ako ang magbablatter. For security, security purpose lang. Apo. Anong po? Gusto niya matulog sa bahay ko eh. Ayaw ko eh. Kasi nag-aaway daw sila ng asawa niya. Ang history kasi nito, natulungan ko sila pumunta sa bahay ko nakaraang buwan. After a month, then dumating yung schedule sa kanila, pinuntahan ko siya sa bahay. Sa sinusumbong niyang problema niya dahil ang charity ako. Tapos nung nandun ako sa bahay nila, dumating bigla yung asawa niya, nagselos. So umalis na kami nung time na yon. After a week, eto na naman, nag-away sila. Ngayon nag-away sila, sa akin pumunta. Sabi ko, hindi ka pwedeng tumuloy sa akin kasi pag tinanggap ko siya, malaman ng asawa niya, lalong magagalit sa akin. So napagkasunduan namin na ihatid ko siya sa nanay niya, dyan lang naman sa kabilang barangay sa Don Pedro. Pero bago ko siya pakawalan, blatter ko muna kasi anything happen, para walang problema sa akin. Opo. Yun lang. Bali, nagme-message po kayo kay Daddy Frankie na humingi kayo ng tulong Hindi, bali pumunta po talaga ako sa shelter na sa Makati. Hindi po. Diyan lang sa atin. Bakit po ba? Anong kailangan yung tulong kay Daddy Frankie? Ano po yung ano po, nararamdaman ko po sa mata ko. Ay, bali, financial para sa Hindi po medical hindi po yung expenses. maipagawa po nila yung mga laboratory na kailangan po nila po. Oo nga po. Kailangan naman humingi ng tulong para sa pagpapagamot mo. Pagpapagamot Mm. po.
Frankie, sa excuse me, si Jong tumatawag. Hello? Ha? Sino? Asawa ni Puy. Hinahanap si Puy. Nandyan siya? Oo. Poy, doon daw yung asawa mo. Ano sabi niya sa'yo? Hinahanap ka. Ako hinahanap, ba't hindi yung asawa niya hanapin niya? Nagpunta kami sa nanay niya. Sabi niya, nandito lang. Tay tayo dyan. Ano gusto niya mangyari ngayon? Anong kailangan niya sa akin? Ba't ako hinahanap? Hindi daw ng tawad. Sinasabi niya. Ay, nako. Sige, nandito ako sa barangay. Blatter ko. Nag-aantay daw siya dito. Ayaw niya pumunta dito? Mag-aantay dyan? Sige, sige. Tapusin ko lang muna yung blatter ko kasi yung blatter dito para sa security lang ng Team Daddy Frankie to eh. Sige, kausapin ko na lang si Poy. After namin mag-usap, saka siya mag-decide. Kasi silang dalawa lang naman makakaayos yan eh. Oh. Sige. Okay, thank you. Alam nila na sa akin ka pupunta. Baka inulaan nyo lang po, Daddy Frankie, kasi po ano po yun. Siyempre kayo po yung pumupunta po doon. Mas pumunta po kasi yung mga team nyo po kanina. Kaya baka inulaan nyo po na andun po ako sa inyo. Actually, nabanggit na rin sa akin kanina, yung unang away daw nila, nalaman na ng kagawad nila doon, pinunta na kinausap na yung asawa mo. Sabi ng asawa niya, kaya ko tong ayusin, sabi niya. No, pag kinausap ka niya, sabihin mo na lang yung ano, yung... Hindi ko alam. Sabihin mo yung problema. Oo. Magkaayos kayo. Para magkaayos kayo. Kasi ayaw ko talagang ayaw ko nang nadadamay. Gusto ko tumulong lang. Pero pag ganyang problema, exit talaga ako. Kasi pagka ganyang problema, labas si Daddy Frankie. Kaya lang ako nag-blatter for security lang, no? So, hindi ko alam kung anong nasa isip din ng asawa mo eh. For security lang. Magkulit. Ano yung discount ito? Di. Oo. Hindi, totoo lang yan. Oo. Ano yung discount ito? Oo. Tumutulong ka lang. Tutulong ka lang natin. Ibang usapan na yon. Ibang usapan na yan. Pero hanggat kaya, sige, walang problema. Sa atin kasi. Ikaw na tumutulong, naging ikaw pag masama. Pero sabi ni Boss JB naman, magsusori daw, kaya pumunta sa bahay. Sana, buti. Oo, mag-aayos na. Buti kung ganon. Pwede rin natin pasundo ng barangay pisya sa lupa. Tatawag ako kung hindi, kuya, tatawag ako. Kung hindi sila magkasundo, pag may problema pa, yun na, tatawag na tayo kay Captic Boy. No? Para at least, kasi sa barangay niya, at least, safety tayong lahat. Kasi mahirap lang yung mga panlalawanan mo, Ira. Oo, di ba? Sige. Ang tabayanan mo lang yung tawag ko, kuya. Kung hindi sila magkasundo, kasi sabi ni Boss JB, andoon para mag-sorry. So, sige, titignan ko muna. Ang lapit lang naman, mabilis lang pumunta ang barangay ni... Ganun ang ginagawa namin pagka may problema doon. O ba, pinupunta namin yung dito. Naawa lang talaga ako kasi mabubulag siya eh. Kaya dinala namin sa Sir, Daddy Frankie, basahin ko po. Sige po.
Complainants, Daddy Frankie, Sitio Paway, Barangay Aliaga, Malasigi, Pangasinan. Respondent, Poyi Macaranas, Barangay Lipa, Malasigi, Pangasinan. Nagpunta sa Barangay Multipurpose Hall ng Barangay Aliaga, Malasigi, Pangasinan, si Daddy Frankie para i-report ang kanyang problema. Ayon kay Daddy Frankie, Burain, nakilala niya si Puyi Macaranas, taga Lipa, Barangay Lipa. May asawa at mga 2 anak. Dahil nagpunta si Puyi sa bahay ni Daddy Frankie para humingi ng tulong sa kanyang sakit para magpapagamot. Kaya pumunta siya sa bahay para sa mga laboratories na pambayad. Kasi si Daddy Frankie ang makakatulong sa kanya. At nung nagkausap na sila ni Daddy Frankie, pumunta ito sa kanilang bahay sa Barangay Lipa para humingi ng tulong sa kanya at pinuntahan ito para ma-confirm kung ito nga ay totoo. At nagkataon dumating ang asawa ni Puyi Macaranas at nagselos ito at nagalit. Kaya nag-walk out na lang ang team Daddy Frankie, Bugarin. Kaya pumunta si Daddy Frankie sa punong barangay Johnny B. Ferreras at mga council for security. Yun lang po. Oo, okay na yun. Daddy Frankie, pakipirma lang po. Okay na po. Okay na? Thank you. Thank you rin po. Oo, salamat. Thank you. Kaya, thank you. Ingat. Kagawad, ha? Thank you, thank you. Paano siya uwi sa patrol natin, Papa? Hindi, kasi dumating yung asawa niya doon sa bahay ngayon. So, try ko muna silang pagkausapin. Pag hindi sila magkaayos na dalawa, tatawag ako dito kay Kuya Fred. Tatawag naman kami sa barangay nila mismo para pasundo. Doon na sila mag-ayos. No? So, salamat. Okay. Okay. Tara. Hoy. Pandarin mo, bro. Sakay ka na. Sa kabila. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? 9:30 na po ng gabi. At natapos po yung blatter na ginawa ni Daddy Frankie dito sa aming barangay. At eto narinig nyo naman mga kababayan, bago kami matapos ay dumating naman yung asawa ni Poyi sa ating bahay. At narinig nyo rin ang sinabi ng punong barangay dito, kung sakaling hindi sila magkaayos ay hindi sila pwedeng pakawalan basta-basta. Much better kasi kabilang barangay lang naman sila, tatawag kami sa barangay nila kung hindi sila makaayos. Sana nga mga kababayan magkaayos na sila, maging okay na, no? Para sa kanilang pamilya. Samahan nyo kami mga kababayan. Oh, yan. Yan yung tricycle nyo? Magandang gabi, sir. Napasugod ka. So, bakit ka nagpunta dito? Nag-away kayo? Ano bang dugo idadagdag sa'yo para tumino? Nagagalit sa'yo ng mga viewers sa pagsiselos mo.